So what's up? Kamusta? Ayos pa tayo dyan. So nandito tayo ngayon sa may Rusi Kapihan branch para sa update natin dito sa motorcycle na to, at nakita na rin natin ngayong 2025 ang bago nilang Rusi Ultra 125. So ano nga bang meron dito? At yung presyo nito, alamin na rin natin, at pati yung specification niya. So tara, samahan nyo ako. Wakaraw na natin. Ayos na ayos yan. Got some pain in their life, you can see it in their eyes. They're changing at night, underneath the dark skies. Forced to become something darker inside. You can feel the switch, feel the shift in the tide. They keep desiring something that's more inspiring. Their brains rewiring, old thoughts they start expiring. They're never tiring, no, now they feel the fight in them. So yun ang mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle. Ito ay nagkakahalaga ng 55,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre available din yan sa installment. Ilalagay ko na lang din yan sa screen nyo magkano nga ba ang kanilang installment kapag kinuha nyo, no? And available sila sa 12 months to 36 months. And syempre meron din yang rebate. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2025? Comment nyo naman yan, at para dun sa mga nakagamit na ganitong motorcycle, baka pwede yung i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan, di ba? They feel the fire sweep, take over entirely. They feel it growing, it's showing the feelings. They keep overflowing, always stoking the fire. Adrenaline is overloading, hit the mat like a fighter. They never let up, never throwing, giving to their desires. No, they keep working on their focus. They feel the temperature rise, now there is no place to hide. You better dig deep inside and find anything, everything that you could ever need. Every breath that you breathe, dedicated to believe. That they called home, not for the weak, left out in the cold. Watched all the sheep do what they're told. So yun nga mga best, no, ngayong 2025 nakita na rin natin itong Ultra 125 Sports. Pero ang kinalungkot ko lang dito, kasi marami nagsabi, marami ding nagkumalat na FI na siya, pero nung chinek namin ni boss dito, so naka-carb type to. Hindi natin alam kung meron nga bang FI na nilabas or eto pa lang na carb. So syempre kung maglalabas ka nga naman ng alam niyo naman si Rusi, pag naglalabas talaga is nauuna yung carb type bago yung FI, diba? So malay naman natin, meron din silang pantapat sa mga XRM, ano pa ba yung mga katulad na ganito, yun, mga ganon. May mga FI na yung iba, pero si Rusi, eto, naglabas sila ng bago, parang alam niyo yung Delta 125, parang halos same lang din naman yung katawan. Ang pinagkaiba lang nito yung harap niya, yung kanyang headlight, pero yun, malay naman natin is maglabas din sila ng FI nito. So kahit ako din naman, naniwala din ako na FI yung nilabas nung una, pero wala kasing nakalagay na FI. Pero sabi nga nung mga nauna is merong daw FI. So, yun, check na natin yun. Pero yun na nga, move on tayo. And ayan, 5 to ang ating height. Sakyan natin. Unang sakay pa lang to. Hindi ko pa siya sinakyan kanina. Ngayon pa lang, okay? So, unang upo para sa Ultra. Pag sinide stand siya, goods naman. Hindi siya yung mukhang alanganin na kapag iniwan nyo sa parking, mabubuwal. Ito, safe naman siya. So, upuan na natin para sa 5 to na kagaya ko. Yun, no? Yung upuan agad yung una kong napansin. Hindi siya yung sobrang lambot, hindi rin siya yung sobrang tigas. Nasa gitna siya. Pero kapag nilong ride to, feeling ko masarap siya yung long ride. Ayan, makapal. Hanggang dito sa ating OBR, makapal yung foam. And then, pag itinayo natin, sobrang gaan ng motorcycle. Tingkayad, oo, pero manageable naman. Ayan, kayang-kaya natin siyang bitawan. Okay, turning radius sobrang lawak ko. Ang sarap ng grip. Ang sarap no? Parang kinain eh. Sarap nung hawakan ng grip. Sobrang yung kanyang turning radius, yung shock niya, ito sobrang ganda. Sobra no? Maganda yung shock. Wala akong naririnig sa kanyang bearing or sa T-post niya na umaalog-alog. Pero ito maganda yung shock.
Kasi nga naman, kung yung shock mo is sobrang tigas, tapos magte-trail ka, nga pala, pwede nga pala itong ipang trail, pero pwede itong pang city ride kasi naka-mugs, and then yung ano niya, yung gulong niya or yung tires niya is naka city. Okay, city tires. Okay. Yung mga talagang pang ano, kung gusto yung pang trail, palitan nyo yung gulong, tapos palit kayo ng pang rim set. Ayan, pwede nyo itong ipang trail. Ayan. So, ganyan yung tsura natin. Okay, maluwag pa rito sa harap. Pwede tayo maglagay dito ng bracket para sa mga gamit natin kasi may mga bolts dito. Yan, pwede tayo maglagay ng gamit dyan, and then pag maglo-long ride tayo, goods yan. Sobrang komportable. Tapos, ano lang siya, oh. Upright position. Ayan, kita nyo naman. Napakaganda nung ano natin dito, sitting position natin dito. Tapos yung angkas natin, maluwag din dito, di ba? So, pwede pa tayo umusad. Ayan. Hindi tayo masyadong bukaka kasi yung itsura ng upuan dito, ang nipis, oh. Ang nipis ng tabas. Ganun, oh. Pag ganun siya. Patulis. Ayan. Yan lang naman. No? Sa tingin nyo, para sa mga 125cc, mga ganito, okay. Sulit nga ba siya ngayon 2025 para sa 55,000 pesos? Comment nyo yan. So, center stand natin. Yun, no? Center stand. Magaan ba siya yung center stand? Medyo mabigat kapag center stand, pero goods naman. Ayos. So, yun na nga, nakita na rin natin itong Ultra 125 ng Rusi. So, umpisa na natin. Walk around na natin. Ano nga bang meron dito? Gano'n nga ba siya kaganda? At yun nga, gaya ng sabi ko, ito ay carb type pa din. So tara, walk around na natin. Ayos na ayos yan. So ayun na nga, umpisa natin dito sa kanyang front face. Ayan, sobrang ganda ng itsura nito. Para siyang CP, no? CPRF ng Honda. Alamin naman natin yon. Pero tingnan nyo, angas boy. Tapos meron niyang Rusi na umiilaw. Yun, no? Umiilaw din yung kanyang Rusi dito, boy. Oh. Nakita mo yung ano dyan, no? Sana dito kapag naka-park light, di ko pa kasi siya nakita. Sana kapag naka-park light, yung Rusi agad yung makikita natin. Diba? 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 Gusto niyo yun? Gusto niyo yun? Tapos, kapag headlight, ayan na, mag-ano na siya, yung low beam. Tapos, pag high beam, diba? Pero kapag naka-park light, Rusi sana yun nandito. Ang ganda nun, ayos yun. So, ayan, tingnan nyo naman, napakaganda ng itsura, napaka-aggressive. Meron tayong Euro 3 dito na sticker. Pero ako tatanggalin ko to para mawala yung ganyang sticker. Tapos dito, tatanggalin ko din tong QC Pass, number 9. Ayan, di ko rin alam yan kung ano ibig sabihin yan. May decals tayo rito. May mga lining tayo rito. Kita nyo naman kapag natatamaan ng sikat ng araw. And then LED yung ating headlight. Ayan, high and low. Tapos may mga ganito siyang design. May mga patulis. Ayan. Signal light niya, flexible. At napansin natin dito. Ayan, kita nyo yan. Pag nilapitan nyo siya. Hindi ko alam kung nakikita nyo sa camera. Pero ayan o, para siyang carbon fiber finish. Dito. Parang hirap niyang gasgasan, boy. Di ba? Ang ganda, no? Maganda yung quality ng plastic ni Rusi, ah. And then, syempre, meron tayong front fender. Napaka-flexible din yan. Yan, mahaba din, matulis din. Meron tayong Rusi. Yan, okay lang yun nandito na Rusi. Yan. Okay? So, naka-telescopic fork. Meron tayong rubber boots. Yun, no? And then, yung ating forks, meron tayong Rusi dito na naka-engrave. Ayan. Or naka-emboss. Ayan. So, yung kanyang tires, ang size dito ay 2.5 by 17. Tube type pa rin naman to. Yung mugs niya, maganda rin yung design. Sa side naman, meron tayo rito single disc brake. Naka dual pad caliper tayo rito. Yung tires niya, may tatak ng Rusi. Ayan. So, yung fender nga pala natin dito, may extension siya. Yan. Kung gusto nyo tanggalin to, pwede naman. May bolts naman yan. Pero para sa akin, okay na siya. Then, matte finish yan. Naka-air-cooled din ang isang to. At kagandahan din, meron din siya ritong skid plate. So, at least di ka na bibili or magpapasadya. Ganyan ang itsura niya. So, dito tayo sa side para at least makita nyo yung
itsura talaga. Ayan. Meron din yung parang carbon fiber finish. May bracket na talaga siya oh, para dito. Ganda rin ng kanyang metal na ginamit dito. Kakaiba din yung texture dito. Ayos, ganda, no? So, dito rin sa side, kita natin, may patulis din tayo dyan. By Rusi, black, and may 125 dito sa side. And dito naman, dito sa side na to, meron din siyang parang carbon fiber finish. Ayan. Meron din dito, meron dito, dito. Ganda ng texture dito. Yan. Lalo na rito. Oh, tingnan nyo naman. Para siyang ano, ang hirap lang dumihan or magasgasan kasi ang ganda nung parang pagka-finish niya. And then yung foot pegs para sa angkas. Metal naman yan. Okay, solid. And yung ating foot pegs para sa rider. Di siya napipleep. Combination ng rubber and metal. Naka-dual head shifter tayo rito. Side stand, center stand. Ayan, ganda, no? And dito sa ilalim ng upuan, meron din tayo ritong parang carbon fiber finish. Etong R-box na to, tatanggalin ko yan. Yan, okay? So, dito naman sa harap, ito yung itsura. So, parang maskulado rito, no? Tapos may mga ganyan siyang design, no? Okay, so sa kanyang panel gauge, ayan. So, ayan. Kita nyo naman, naka fully digital siya. Hindi natin makita yung ating pinaka-panel, pero kagandahan kasi dito, naka fully digital siya. Okay, nandyan na rin yan. So, di rin ako sure kung color display ba siya or ordinary display. Pero yan, may nag-comment din kasi sa atin na bakit daw hindi natin pinapa-open yung mga unit na binablog natin. So, FYI lang po, hindi po natin agad to pinapabuksan, lalo na kapag kapag wala naman talagang bibili. Okay? So wala pa namang natsyempohan natin na may i-release, kaya ang ginagawa natin, binablog din natin or tinitingnan natin yung display. Kahit ako, gusto ko rin yon na makita. Pero kung hindi talaga available na buksan yung display, okay lang yan. Okay lang naman, wala namang masama doon. Okay? So yun lang naman, no? Kasi ako, kahit ako, gusto ko rin makita yung ilaw, yung display, yung signal light niya, yung busina, yung sound check. Yan, yun yung mga gusto nating makita. Pero kapag may available na unit na for release, okay? So, yun lang naman, okay? Doon sa mga nagre-request. Yan, kasi sinasabi mag-level up eh. Kung nanonood ka sa vlog ko, alam mo yan, no? Alam nyo na yan. Kapag may available na unit na for release, binablog natin yan. Ayan. So, yun, move on tayo. Ito yung susi. Ito yung kanyang ignition. Yung kanyang switches. Lever. Manipis lang yun nandito. Manipis lang siya pero glossy. Smooth naman. So naka semi-automatic to. Wala siyang declutch, no? So yung grip niya makapit. Gusto ko yung grip niya. Sobrang lambot to. Throttle niya sobrang babaw din. Yung kanyang electric starter. Ayan. So naka quick throttle na rin to. Bar end metal. Sa side meron tayong on and off ng kanyang headlight. Ayan. High and low. Signal light, busina, and then choke. Ayan. So, yun nga pala. Kasi tinanong ko pa kanina kung FI ba to. Meron nga pala siyang choke. Ayan. So, hindi natin na-check yan kanina. So, sa upuan, sinasabi ko kanina, ayan, patulis masyado. Ayan, patulis. Yung kanyang foam dito. Kaya medyo lagpas yung upuan eh. Ayan, lagpas siya rito. Di ba? So, makapal naman yan. Yun o. Stitches din. And then may our logo rito, or Rusi logo. Sa ilalim meron tayong helmet hook. Yung upuan naman, pwede tayong maglagay dito ng mga basic tools or papers. May helmet hook dito. Tapos yung takip, no, dito kasi nilalagay yung battery. Ayan, so nandito sa side na to. Yan, nandyan lahat. So dito naman is para siyang carbon fiber finish, oh. Ayan, ito. Ayan, oh. Diba? Para siyang carbon fiber finish. So, ito naman yung gas tank niya. Ganda din, malinis din. Pero dito, sana maglagay sila ng goma. Grab bar, ito metal. Okay, kung gusto nyo palitan, pwede naman, matte finish to. Iba kasi naglalagay talaga ng kanyang top box, okay? So, dito sa side, may Ultra Sports. Yan, ganda nung ano rito. Basang-basa mo talaga. And then,
Green, neon green hanggang pa yellow. Ang design niya rito. And meron tayo rito dual shock na adjustable. Meron tayong chain cover. Ang size dito ay 3040. Ayan, naka-drum brake tayo dito sa likod. At yung kanyang mugs, kulay black din. And meron tayo rito size na 2.75 by 17. Ayan. So, tube type pa rin naman yan. So, sa taillight, isa rin sa mga nagustuhan natin taillight. Ayan. So, alam ko nakita ko na to dati sa may... Saan ko ba nakita to? Hindi ko sure kung sa Delta 125. Pero yan o, ganda pa rin ang itsura niya o. Ito yung taillight niya, yung kulay red. Tapos yung pinaka park light niya. Then, signal light itong side na to. Yan, ito yung signal light niya. May reflector tayo rito, yung kanyang fender, meron din siyang parang carbon fiber finish oh. Ayan. So sa side naman, meron din tayo ritong tambucho na may cover na metal. Ayan. Swing arm, meron din pala tayong swing arm. Medyo maliit lang siya. And kickstart. Hindi mo naman nawawala yan eh, kay Rusi. Rear brake pedal, smooth lang din. Yan. Yan yung itsura. Okay, ng bagong-bagong Rusi Ultra 125. So, sana maglabas din sila ng FI kasi maraming kumalat na may FI. Pero yun na nga. Meron tayo available dito na carb type sa halagang 55,000. So, puntahan nyo na lang dito sa may Rusi Kapihan or any branch ng Rusi sa lugar nyo. Aishan. So ayun na mga boss, no? Ito na ba ang motor na babagay sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw sila yung tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Kabush. Haha.